basta-basta tayo sumusugod sa giyera without knowing what weapons we're taking with us. Nagdadala po tayo ng itak when we reach in the battlefield, yung mga kalaban natin, guns ang dala. Nung mangyayari po sa atin, patay po tayo. Kasi itak yung dala natin. Hindi natin alam kung ano yung desire natin sa puso at ano yung purpose natin. Kasi if we want to win and win with knowledge and wisdom, we can obtain the things we are asking for. Pero it is very interesting how God ties things together and how those things unite us with divine purpose for our lives. All the things work together for our good. A familiar truth that eludes us when we are seeking peace. Hallelujah. When we are searching for God's will in our lives, in the area that we are most desire. It is difficult to experience, no? However, in our weakness, God's strength is manifest in our lives. Hallelujah. Last 2009, dito ko sinubok ni God. I almost commit suicide, to be honest. Kasi, ibinato ko niya lahat. Alam niya yung weakness ko, kaya ko magdala ng problema ko, isa-isa lang. Hindi yung parang ibukos niya lahat. Kumbaga, ibinato niya sa akin yung buong mundo, hindi ko kayang pasalin. Problema sa trabaho, problema sa pamilya, sa relasyon, lahat-lahat na. Pero I'm still blessed kasi nagsisend siya ng mga angels na nagpo-protect po sa akin. Remember the Nigerian guy nung pumunta dito sa birthday ko? Si Emika. Siya po yung parang naguntog sa ulo ko sa wall. Doon ako nagising sa sinabi niya. Nung umiiyak po ako sa harapan ng girlfriend niya, sabi po niya sa akin, Karen, no matter how you cry your eyes out in front of Lorena, she can never take away your pain. She can never help you carry your burden. Sabi niya sa akin. Why don't you pray? Sabi niya. Hallelujah. Sabi ko naman, pray? Emika, I've done that before, sabi ko. Pero anong ginawa niya? Hiniwan niya ako halfway. Pero wise po si Emika kasi hindi siya nakikipag-argue sa akin. Sabi niya sa akin, why don't you come to church with us tomorrow? Sabi niya. At hindi ko alam kung bakit hindi ako nag-protest. During sa journey namin sa church, iba yung nararamdaman ko na parang hindi ko maintindihan kung ano yung feeling na yon. Tapos nung nasa church, nakikita ko na yung church nila na yung parang bodega sa Christ Embassy sa Alcorcon. Na-recognize ko yung feeling ko. Na-recognize ko na yung presence ni God sa loob. At hindi ko, yun yung parang nakikita ko na yung sarili ko 7 years before, nung tumalikod ako sa kanya. Hiyang-hiya ako sa sarili ko. In spite of what I did, nagsasend siya ng mga angels to help me, to protect me during my journey. Kaya pala ako nandito because of Him. Hindi ko man lang na-realize kung bakit. Nung pong every step I take na, nung papunta ako sa church, papasok sa church, para pong pelikula na nagre-rewind yung pangyayari sa buhay ko for the past 7 years. Yung mga taong hindi ko, doon ko lang nakilala at pagkatapos nila akong natulungan ay biglang nawala. Yun pala, yung mga angels na sinasend ni God sa akin, kasi pilit ko siyang tinutulak sa buhay ko kahit na nagnanak siya sa akin, nagnanak ng door sa pinto ko, pilit kong hindi ko siya pinubuksan. Instead, nagsisend siya ng ibang tao para yun ang gawin niyang simbolo. Hiyang-hiya ako dahil hindi ako deserving na manamaling niya ako ng ganon. Kasi matigas yung ulo ko. Hallelujah. Pero sabi niya sa akin, nakita ko yung mukha niya, nakangiti siya.
At sabi niya, welcome home, my child. Yung hindi ko alam kung ano yung isasagot ko. Praise you, Jesus. Hindi ko masasabi sa inyo na nung time din na yun, nag-pray ako ulit. Kasi gusto kong sabihin, because that day, I talked to Jesus face to face. Kasi ramang-dama ko na niyayakap niya ako. Dahil sa tuwa niya, bumalik ako sa kanya. Hallelujah. Hindi ko makasalimutan yung araw na yun. Is that day, I was born again. Kasi binuksan ko ulit yung puso ko para papasukin siya. Hindi man nawala lahat ng galit dito sa puso ko at po dito sa puso ko. Pero at least nabuksan ulit. Amen. At ito po yung purpose ko kung bakit ako nag-church every Sunday. Kasi gusto kong tanggalin niya lahat ng buot dito sa puso ko at ibalik yung faith sa kanya. Hallelujah. Alam ko, dalawa lang po yung sinabi ko sa kanya yung araw na yun. Sorry and thank you. Paulit-ulit po yung sinabi ko. Sorry and thank you. Yun lang. Pero alam ko meron kaming clear conversation on that day. Nung paglabas po namin ng church, sabi pa ni Lorena, Bebe, wag mo naman akong takutin. Kasi kanina sa church, iyak ka ng iyak. Tapos ngayon, para ka ng baliw, tawa ka ng tawa. Sabi ko, kasi pakiramdam ko yung parang ibon na nakahula sa hawla na gusto kong lumipad ng lumipad. Wala na yung dala-dala kong parang hila-hila na napakabigat. Di na yung pakiramdam mo yung shoulder mo na talagang ang bigat-bigat, nawala na para na akong nasobrahan sa drugs na parang hindi nag-float yung ganun ko. Tapos sabi ni Emika, alam mo, mas maganda kapag nakangiti, sabi niya, especially when your eyes smiles too, sabi niya. Hallelujah. Sabi ko, kung ganun, Emika, sa Sunday sasama ulit ako, sabi ko sa kanya, kahit malayo yung church sa Alcorcon, tutulog ako ulit sa inyo. And he welcome me every Saturday night kahit alam kong ano ako sa kanila, yung parang hindi nawawala na sila ng privacy ng girlfriend niya. Pero ano si Emika, talagang porsigido siyang hilahin talaga ako na pabalik kay God. And I was very thankful kay Emika dahil Amen. yun, siya po yung parang ginawang ilaw ni God para makita ko yung way pabalik sa Kanya. Praise God. In Matthew 11, verse 28 to 29, sinasabi po dito, Come unto me, all who are weary and heavy burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble of heart, and you will find rest for your soul. Dito ko po talaga, itong verse na ito, dito nakaka-remind po sa akin kay Emika dahil ito po yung lagi niyang sinasabi sa akin. Kung meron ka pong problema, i-surrender mo ka lahat kay God. Kasi mahal ka niya, mahal niya tayo, at huwag kang mag-alinlangan na i-surrender mo sa Kanya dahil hindi Kanya tatanggihan kahit anong mangyari. Kahit gaano kalaki yung problema mo, you have to let go and give it to Him. Kasi, ito po yung importante po sa atin, to cast our cares upon God because He cares for us. If you carry your cares instead of giving them to God, then He can't bless you. What happens when you put too much weight on your back? After a while, you get tired and fall down. God can't add relief to the weight that you are carrying around until you are willing to let go and give it to Him. Sometimes we have to step back and watch how we sabotage our blessings simply by not taking our burdens to God. Simply by letting go, our worries outweigh our faith. Don't become so overwhelmed with the process that you forget the purpose. Minsan po kasi, pag humihingi po tayo sa Kanya at may binibigay po niya sa atin yung hinihingi po natin. Minsan kasi parang
hingi na lang tayo ng hingi. Kasi pinagbigyan ka one, akala mo, pagbibigyan ka niya lagi. Na hindi mo, hingi ka na lang ng hingi na hindi mo na alam kung ano yung mga hinihingi mo. Kasi nakakalimutan mo na yung purpose mo, kung ano yung hinihiling mo. Lahat po tayo dito, I believe na pumupunta po tayo sa church, iba-iba po yung mga purpose natin. Hindi po tayo pumupunta dito na iisa yung purpose natin. Ang value ko po na ma-share sa inyo ngayon or maipapasa based on my experience is, it is time to stop carrying the pain on our own and carry them to God. Amen. You can't win fighting with weight on your back, and you can't get what God has for you being consumed by what you didn't get and what you could have had. You need to accept what God has told you. Amen. How much you are to God, make steps to God, and He makes steps to you. Glory. Amen. Glory. Hallelujah. Ito po yung illustration ko. Ito yung life with Jesus na parang free po tayo. At ito po yung hindi po natin isi-surrender yung problema po natin. Dala-dala po natin, ito po yung problem. Yes. Napakalaki at hindi po kayang dalhin kung tayo lang po ang magdadala. Amen. So we have to surrender our problems to God para po magiging ganito po yung buhay natin. Hallelujah. Amen. Glory.